Hi people! Nasa labas tayo ngayon. Papunta akong Morrisons. Bibili ako ng mga ingredients panggawa ng homemade tocino at ng hamonado. Kasi namimiss ko ng kumain ng kanin. Mahigit isang linggo na ata o mahigit isang linggo na akong hindi nagkakanin dahil lang tinatamad ako magluto ng kanin sa normal na kaserola. So, this time, magluluto na talaga ako. Hindi na ako magpapadaig sa katamaran. Kasi namimiss ko na magkanin, guys. Tinry ko yung walang kanin dito. Pero hindi pa din talaga kaya ng walang kanin. Dahil nag-iba yung appetite ko. Simula nung hindi ako nagkanin. Parang lahat ng ulam lahat ng pagkain hindi ko nauubos. Simula nung hindi na ako nagkanin, parang nawalan ako ng appetite, ganun. Ayan. Tumawid lang tayo for today's video. Hindi na ako nag-dual camera. Ganito na lang. Mamaya sa Morrisons ako mag-dual camera. Medyo mahamog ngayon. Kaya, ayun, tingnan nyo sa salamin ko. Kitang mahamog. So, yeah. Ito natin. Malayo-layo din to. So, balikan ko kayo mamaya pag nasa Morrisons na ako. Ha? Bye. Sa Morrisons. Ayan, entrance. Lumalakas yung ulan. Tingnan natin. Ayan. Yung luya nila is 10 pence per 10 grams. So, ito lang kinuha natin. Tapos, kumuha na din ako ng, papaya kanina. So, ito naman ang manok nila. Ang laki na manok nila dito. Doon tayo sa maliit lang. Ayan. May deal sila ngayon. Any 3 for 10 pounds. Ayan yung manok. Pero, isa lang ang kunin natin. Kasi masyadong marami yan. Ay, isa. Yan, isa lang. 4 pounds and 25. Pag isa lang. Tapos, kukuha din ako nitong pork belly. Kasi yan ang aking iluluto. Din tayo. Siguro ito. Yung 9 pounds 76. Ay, iwi. Kumakatas, besh. Kumakatas yung pork. Ayan. So, ayun na nga. Kanina lumabas ako, nag-grocery ako, bumili ako ng pork belly, isang buong manok, and then
papaya. Nakakita ako ng papaya. Balak ko magtinola. Tapos, bumili din ako ng red na food coloring. Saka kung anik-anik pa. Di na ako nakapag-video nung nasa Morrisons ako. Kasi, um, basket lang yung nakuha ko. So, since medyo naparami yung binili kong items sa grocery kanina, may hirap bitbitin ng isang kamay lang. So, ayun. And then, yeah. Nag-prepare na din ako. Nag-marinade or in-slice ko na yung pork belly para madali na lang naming lutuin kung kunwari magutom kami or what. Tapos, gumawa ako ng marinade. Pork barbecue. Nag-marinade ako ng barbecue na Filipino style. And then, ano pa ba? Niready ko na din yung pang pork hamonado. Tapos, what else? May isa pa akong ginawang pork, something na marinade, nakalimutan ko. And then, yeah. May mga deals kanina sa Morrisons like 3 for 10 pounds yung chicken. Tapos, yung sa pork belly, ganun din, 3 for 10 pounds. So, nung mga unang araw ko dito, by the way, 3 weeks na pala ako sa Sabado. 3 weeks na ako dito. So, nung mga unang araw ko, hindi ko maiwasan na kada may bibilin, automatic kino-convert ng isip ko yung halaga or yung price nun into peso. Kaya laging, ang mahal, ganito, ganyan, ganyan. So, ayun, mahal talaga ang cost of living dito sa UK, sa Scotland. Pero yeah, so far, nag-a-adjust naman ako. And so far, ayun, namimiss ko lang yung mga pagkain sa Pinas, gaya ng balot, chicharon. Namimiss ko din yung lechon kawali, lechon bulaklak, yung mga ganun. Wala kasi nun dito, not unless ikaw mismo magluluto ng mga yon. Tapos may ingredients dito na wala. Yung sinigang, nag-try lang ako mag-search online kung meron silang sinigang mix dito. Meron naman, kaso per pack or per sachet nila is 4 pounds. So, halos nasa 300 pesos isang sachet. So, ewan ko na. Siguro, one time, I'll give it a try. Pero sa ngayon, wala siya sa list or listahan ng mga pagkain na lulutuin ko this week. Yeah, pero magtitinola ako, pork barbecue, pork hamonado, tapos baka mag-fried chicken ako. Kasi hindi ko lulutuin ng isang menu lang, yung isang buong menu kasi malaki yun. Masyadong marami para sa aming dalawa ng asawa ko. And then, yeah. Temperature-wise, nakapag-adjust na yung katawan ko sa temperature. Nung pagkarating ko dito is pagkalabas ko ng airport, sobrang lamig. Hindi pa nga nasa loob pa nga lang ako ng airport eh. Pagkalabas ko ng aeroplano, as in talagang gininaw ako agad kasi nga from Dubai, malamig pa yung sa Dubai, mainit pa sa Dubai, tas pag land ng aeroplano dito sa UK, paglabas ko ng aeroplano, sobrang ginaw na. Lang ako nun, hoodie, tapos jogging pants, yun lang yung suot ko nun sa airport. Tapos, ayun, pagtapos ko sa immigration, kinuha ko lang yung maleta ko, tapos lumabas na ako, sinalubong ako ni hubby, may dala siyang jacket, luckily. Tapos, ayun, sabi ko, ang ginaw, ganyan keme. Tapos, sabi niya, paglabas natin ng airport, mas maginaw. Ayun na nga, parang alam mo yung feeling ko, isa na akong frozen hotdog sa freezer. Ganun yung feeling ko ng time na yun. Lalo yung sa mukha ko, sobrang lamig. Pero yeah, nakapag-adjust na ako ngayon. Pagka
nakakita ako ng temperature na 13 degrees, ganyan. Sinasabi ko, uy, mainit ngayon na, mainit ngayon. Na-excite ako. Pero nung dati, nung nasa Pinas pa ako, pag sinabi sa akin ni hubby na 13 degrees ngayon or what, sasabihin ko, la, napakaginaw naman yan, sobrang ginaw niyan. Ngayon, hindi na. Pagka 13 degrees na yon, sinasabi ko na mainit na siya. Tapos yun, nag-uumpisa na akong parang nafi-feel ko nga yung init na ng weather pagka nasa 7 degrees above na siya, ganyan. Meron lang isang time, last week na sobrang lamig na lamig ako talaga. Which is yun yung araw na nag 0 degrees. First time ko ma-experience yung 0 degrees. Kaya nawindang talaga ako, naka-jacket na ako, naka-pants. Tapos suot ko pa yung, ano ba yun? Yung parang hoodie na pa-dress na binili ni hubby. Tapos may kumot pa. Hindi talaga siya tumatalab, naka-medyas pa ako ha. Ginaw na ginaw talaga ako nung time na yun. Tapos yeah, so far mga tao dito, mababait, sobrang friendly, pero nag-a-adjust pa yung pandinig ko sa iba't ibang accent ng mga tao dito. May iba, maintindihan ko. May iba na kailangan kong ipaulit sa kanila. Pero, I'm getting there. Sana, soon, ma-familiarize ko yung sarili ko sa mga iba't ibang accent para, yeah, mapadali yung pag-adapt ko dito sa lugar. And, yeah. What else? So, halos every day, tumatawag naman ako sa family ko sa Philippines. Kinakausap namin ng asawa ko yung family ko doon, ganyan. Tapos, yeah, yun lang. Update, probably soon. Magagawa din ako ng video tungkol sa visa process, sa step-by-step process na pinagdaanan namin, ano yung mga requirements na sinabit namin for getting a spouse visa from Philippines going to UK, and then ano yung mga kailangan yung asikasuhin pagdating nyo dito sa UK. Kasi hindi lang siya natatapos sa pagkuha ng visa nyo, paglipad nyo dito. Pagdating nyo dito, may asikasuhin pa din kayo. May mga kailangan pa din kayong i-prepare na documents na kunin na mga bagay-bagay dito in preparation para sa second spouse visa nyo. Kasi first spouse visa will only last for 2.5 or 2.6 years. Tapos, kailangan nyo kumuha again ng another visa extension na tinatawag yata nila. I don't know. Tapos, another 2.6 years ulit yun. Tapos, pag nakakompleto ka na ng 5 years, that's the time na pwede ka nang mag-request ng permanent stay mo na dito. And then, apply for citizenship after 1 year. Ayun, yun yung process. So yeah, I'll talk more about it in detail siguro sa mga susunod na video na i-upload ko. And then for sure or probably isasama ko sa video na yan si hubby kasi syempre dalawa kami nag-asikaso nun. Ako yung nag-aasikaso ng mga bagay-bagay na kailangan lakarin sa Philippines. And then si hubby naman ang nag-guide sa akin ano yung mga kailangan kong gawin, ano yung kailangan kong kunin, ganyan. So yeah, that's it for now. If you have any question or anything na gusto nyong itackle natin sa next video, let me know. Comment down below and yeah, see you soon.